Magandang araw, isa na namang Tagalog na math lesson. At sa video na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol pa rin, kaduktong, ng measurement. Pero nung mga nakaraan, ang pinag-uusapan natin ay units of length. This time, pag-uusapan natin ay tungkol sa units of volume and capacity. Okay, so tingnan natin ano nga ba yung mga units of volume and capacity. So sa units of volume and capacity, meron tayong sa volume, cubic centimeter sa metric and cubic meter sa metric. Yan. Cubic centimeter and cubic meter sa metric. At meron din naman tayong cubic inch, cubic foot, cubic yard sa English. So pansin nyo, cubic siya pareha, no? Sa capacity naman, meron tayong milliliter and liter sa metric system, at fluid ounce, pint, at gallon sa English. So, kung isipin natin, para mas madaling maintindihan, yung volume at capacity halos magkatulad yan. Halos iisang ibig sabihin ng volume yan. Ang volume, ibig sabihin, yun yung amount ng bagay, bawa, volume ng tubig, kung pwede ring volume ng buhangin. Ang capacity naman is yung kayang ilaman ng isang bagay. So halos magkahawig siya, di ba? So pwede nating sabihin na ang capacity ng isang kahon ay 1 cubic meter. Ibig sabihin, ang pwedeng ilaman sa kahon ay 1 cubic meter. So pag nilagyan mo yun ng laman, ang volume ng yung nilagay mo doon ay may volume din siya ng 1 cubic meter kasi nga na puno niya yung capacity na 1 cubic meter. So, interchangeably, nagagamit siya. Okay. So, pag-usapan muna natin ang conversion ng units of volume and capacity ng metric to metric. So, metric muna tayo titingin. Okay. So, balikan natin yung isa sa ginamit nating lesson. Ginawa natin sa previous videos natin. Okay. Nung nag-convert tayo ng metric to metric ng units of length. Okay? Ito yung ginamit nating example. So, nag-convert tayo noon ng 4 km to meter. So, pag-usapan muna natin ang capacity. Pag-usapan muna natin ang liter. Metric to metric tayo, ha? Liter. So, ang liter, yun yung basic unit ng capacity. O, malimit yan, ginagamit natin yan sa tubig. Pag, diba? 1 litro ng tubig, 1 litro ng gasolina, sa mga fluid, sa mga liquid. Okay. Puntahan muna natin yung liter. So, liter is the basic unit sa capacity. So, kung sa length, katulad nitong ating example kung sa length, ang basic unit ay meter, sa capacity or volume, ang basic unit natin sa metric ay liter. Okay? So, paano tayo nagko-convert from metric to metric kung liter ang usapan? Gaya nitong ating example sa units of length, ganun lang din ang ating gagawin. So, balikan natin ang ginawa natin dito. So, una, inilista natin yung mga units, okay? Kilo, hecto, deka, yung the unit itself, deci, centi, milli. Pwede natin yung palitan ng, kung gusto natin, ginamit lang dyan yung mga prefixes. Okay? So, yung tanggalin natin yung basic unit, pwede natin yung palitan ng, sabi nga natin, pwede natin yung gawing liter, 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 liter is the basic unit, liter, liter, liter. O kung minsan gumagamit, is maliit na L, okay? So, para lang mas kita natin na L siya, ginamit ko capital. So, kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, deciliter, centiliter, milliliter. To show, kaya ko ginawa ito, to show na pareho lang tayo ng ginagamit na proseso when converting metric systems, okay? Ang lahat ng mga metric system na gumagamit ng prefixes is almost pare-pareho lang ng step. Burahin natin itong mga extra lines. Burahin natin itong ating extra lines.
Okay? Hindi ko papalitan ng given. Binura ko lang yung extra lines. At ang papalitan ko lang is unit. What if we are talking about 4 kiloliter to liter? Kaya para sa inyo, same process yan. So, kunin ang given. Kaya kinuha natin yung given, which is 4. At dinala natin sa baba. Yan. Yung 4 ang ating given. Next, is bibilangin natin from kiloliter to liter kung ilang steps. So, kiloliter, kilo to liter, or kilo to unit. So, bilangin natin. We have 1, 2, 3 steps. Meron tayong 3 step. Okay? From kilo to liter, meron tayong 3 steps. Kaya ayan na, nakasulat na. 3. So, halos wala ko binalikan. Yung mga lines lang, doon sa example natin kanina. So, same process. Kung tayo para malaking unit, papunta sa maliit na unit, magmumultiply tayo. So, kaya nga, 4 multiplied by the power of 10. So, gamit natin yung same 10. Yung exponent niya is galing doon sa steps na binilang natin. So, that will become 4 times 10 to the power of 3. 10 to the power of 3 is 1,000. 4 times 1,000 is equal to 4,000. Yun nga yung ating answer. So, that shows na kung paano tayo mag-convert ng units of length na may prefixes na kilo, liter, na kilo, hecto, deca, the unit itself, deci, centimili. Ganun lang din yung ginagawa natin. Pareho lang. So, let's have another example. Okay, baba tayo. Let's have... Okay, palitan natin ang kulay ng pen. 5.6 hectoliter. I-convert natin siya to milliliter, ml. I-convert natin ang 5.6 hectoliter sa ml. So, sabi nga natin, same steps. Kunin natin yung ating given. Kunin natin ang ating given. Yan, medyo natakpan yung given. Lakihan natin yung bilog. Kunin natin ang ating given. So, we have 5.6. And, ilista natin yung ating mga units. So, ano-ano ulit yun? Tandaan. Kilo. Hecto. Deci. Deca. Deca. Yung unit itself. So, lagyan natin na blank dito. Then, deci, centi, and milli. Okay? So, liter lahat. Yan. Liter. Yung blanco, lagyan natin ng liter. So, we have kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, deciliter, centiliter, and milliliter. Okay? Next step is bibilangin natin kung ilang step from hectoliter to milliliter. So, hecto to milli. Hecto, bilangin natin from hectoliter to milli. So, hecto, 1, 2, 3, 4, 5. So, ilang beses tayo tumalon? Tumalon tayo ng 5 steps. Okay? Since tumalon tayo ng 5 steps, alam na, ang gagamitin natin yung 5 na yon as the power of 10. So, gagamitin natin yon as the power of 10 do sa ating solution. So, we will have 10 raised to the power of 5. Yan. So, siya yung ginamit nating power of 10. Yung 5. At syempre, titingnan natin kung kung multiplication ba siya o division. Sabi nga natin, pag malaki papunta sa maliit na unit, hecto papunta sa milli, mas malaki yung hecto na unit kaysa sa milli, tayo ay mag-multiply. Or kung pakanan, dahil pakanan ng talon natin, mag-multiply tayo. So, our formula will become
5.6 times 10 raised to the 5th power. So, isolve lang natin. 5.6 times 10. 10 to the 5th power is 10 times 10 times 10 times 10 times 10. So, that is 100,000. So, 100,000. 5.6 times 100,000 is equal to 560,000. So, yan yung ating answer. Okay? So, yan. We have 560,000 ml. So, 5.6 hectoliter or HL is equal to 560,000 ml. Okay? So, that's how you convert ng metric to metric kapag ang gamit natin ay liter. How about yung pinag-usapan natin kanina na nabanggit nating cubic liter? Mga cubic. Okay? Cubic centimeter, cubic meter, and others pa. Paano natin i-convert? Okay? Pareho lang din. Okay? Same step lang din, may idadagdag lang tayo. So, tingnan natin. Gamitin natin yung same example natin ha. Same given. Same quantity. Gumamit tayo ng 5.6. Oh, sorry. Gumamit tayo ng 5.6. Gamitin natin siyang cubic meter or cm cube. Okay, may exponent na yung ating units. So, medyo mababa pala. Okay. Gamitin natin ay 5.6 cm cube. I-convert natin siya sa cubic millimeter. Okay, sa cubic millimeter, so millimeter cube. So, pag volume na ang pinag-uusapan natin, gumagamit na tayo ng cubic. Yan yung, kung minsan sinusulat yan as CUM. O in this case, ginagamitan na siya ng exponent na 3. Mas maganda kung ganito natin isusulat para mas makita na, madali sa pagsosolve, makita natin yung relationship doon sa pagbabago ng step. Okay, ulitin natin. Same step pa rin, same pa rin ang gagawa natin. May isisingit lang tayo sa step 2. So, ulitin natin. Ang step 1 natin is kunin yung given. Kunin natin sa given. So, we have 5.6. Kunin natin sa given. And then, lista natin yung ating mga units. Kilo, hekto, deka, desi, centi, milli. Okay, dahil meter ang gamit natin, meter, at meter pa uli. Yan. So, kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter, millimeter. Okay. Step 2 is bilangin natin yung steps, di ba? So, centi to milli. Ito, mabilis lang bilangin ito kasi from centi to milli. So, isang step lang yon. So, that is 1. Dito yung step 2, madadagdagan lang ito ng proseso yung step 2 natin. Yan nga yung steps natin na yan, imumultiply natin yan sa 3. Bakit natin imumultiply sa 3 yung ating power na gagamitin? Yung saan nanggaling yung 3? Yung 3 na yon ay nanggaling dun sa ating exponent na given. Dahil nga, di ba, sabi natin, pag cube, 3 dimension yun. Length, width, height. So, 3 dimension din, 3 measurement yung nagsasama-sama natin. Kaya, i-multiply natin sa 3. Okay. So, dahil siya ay maliit, malaki papaliit, at i-multiply natin sa power of 10. So, we have multiplication dahil pakanan tayo, malaking unit, pupunta sa mas maliit na unit, times 10 raised to
kung kanina, gagamitin natin is yung nabilang lang nating steps, ngayon, ang gagamitin na natin ay yung minultiply natin sa 3. 1 times 3 is equal to 3, kaya ang exponent ng ating 10 ay 3. Okay. So again, saan nanggaling yung 3? That is 1 times 3. Yung bilang ng steps, i-multiply natin sa 3. At yung 3 na yun ay galing dun sa exponent ng ating given. Kaya ko nga sinabi, isulat nyo siya ng ganitong manner, nakita yung exponent para nasa given pa lang, alam nyo na, ay, magmumultiply ako ng 3. Okay. So, pwede na tayong mag-solve. Let's proceed with solving this. So, 5.6 times 10 raised to the 12th power. 10 to the power of 3 is 10 times 10 times 10, which is 1,000. So, we will have 5.6 times 1,000, which is equal to 56,000 or 5,600. Okay? So, yan na yung ating muntik na maligaw. Sagot. So, 5.6 cubic centimeter is equal to 5,600 cubic millimeter. Okay? So, balikan natin ng konti yung nasa itaas natin, ha? So, dito, kung ano lang yung ginamit natin, katulad lang din ng sa length, kung ano yung bilang natin ng steps, yun yung ating power. Pag nandun na tayo sa mga cubic, kung ano yung bilang ng ating steps, kung ano yung ating mga bilang ng ating steps, imumultiply pa natin sa 3. But wait, there's more. Tuturuan ko kayo ng shortcut. Okay? Nakikita niyo itong yan. Hindi ko ito binura. Yan yung shortcut na tinuro ko nung nakaraan. Pwede rin natin yung gamitin sa converting na ito. Conversion na ito. Paano? So, tingnan natin itong 5.6. Okay? 5.6 hectoliter to ml. Punta na agad tayo sa, tingnan natin, meron tayong 5.6 at puntahan natin yung step 2 natin. So, 5.6. Yan. So, sa step 2, tumalon tayo ng 5, papunta saan? Sa kanan. So, tandaan, 5 pa kanan. Ang gagawin natin, ito yung shortcut, yung decimal point, itatalo natin ng 5 pa kanan. So, 5.6, itatalo natin yung decimal point ng 5 pa kanan. 1, 2, 3, 4, 5. So, napalipat na doon yung ating decimal point. Yung mga blank spaces, lalagyan natin ng 0, 0, 0, 0. So, mabubura na yung decimal point. Burahin natin, burahin natin, masyadong malaki ang ating pambura. Okay. So, malaki ang ating pambura, nabubura lahat. Yan. Liitan natin pambura. Yon. So, nabubura na yung, at doon yung ating decimal point, napalipat na. So, our final answer is 560,000, which is the same yung ginawa natin ng step-by-step process. So, yun yung shortcut, yung pagtalon ng decimal point. Dito rin, sa second example, pwede rin natin gawin yon. So, kunin natin yung 5.6. Bilangin kung ilang step, 1 step, but always remember, isasama natin yung times 3. So, 1 times 3 tayo. Meron tayong 1 times 3. So, 3. Naging 3 steps tayo. Saan mampunta? Pakanan. So, pakanan, tatalon tayo ng 3 steps. Kung ano yung power, yun ang gagawin nating bilang ng steps. Yun din ang gagawin natin sa decimal point ng ating given. So, 5.6, itatalo natin yung decimal point ng 3 pakanan. 1, 2, 3. At lagyan ng 0. 1, 2. Tanggalin natin yung decimal point doon. Kaya ang ating sagot is 5,600. So, ito na yung ating sagot, which is the same as yung answer natin doon. So, yun yung shortcut natin sa kanya. Okay? So, paano naman pala, puro times ako rito eh. Magbigay tayo ng example ng i-divide. Okay? So, let's have
Para for the sake of madaling discussion, puro 5.6 gagamitin ko ha, para makita niyo yung pinagkaiba-iba ng step. 5.6 cubic millimeter. Sige, yan. Millimeter cube. Yan, pangit ng 3. Cube. I-convert natin sa decameter cube. Yan. So, hatiin natin. Sige. Yung shortcut, dito ko ilalagay sa side na ito yung shortcut. Dito yung mahaba solution. So, try muna natin. So, step 1, kunin yung given, 5.6. Okay, teka. Ibaba natin ng konti. 5.6. Step 2, bilangin yung steps from the unit, yung kung ilang unit, ilang steps ang itatalo natin from unit to unit. So, kilo, hekto, deka, sorry, nawala yung A, deci, centi, milli. So, nandito sa gitna yung meter natin. Okay? So, yung unit, kuminsan, kung makikita nyo, may makikita kayo, ang nakalagay dito sa gitna ay U. Ibig sabihin lang nun, unit. Pwede yun yung papalitan ng yung unit. So, ang shortcut niya, yan. Ang mnemonics nito nung elementary, ginagamit sa elementary, King Henry, did you decide to and call me? Yun yung ano, Kiko, help Dora until Dora can multiply. Yun yung mga shortcut mnemonics ang tawag natin doon nung elementary para matandaan natin. Ako para medyo madali at medyo maarte pakinggan, kadadsang, masosyal pakinggan. So, back to the steps, okay? Step 1, kuhanin yung given. Step 2, bilangin yung steps from unit to unit. So, meron tayong milli to deca. So, milli to deca, we have milli, deci, centi, deci, unit, deca. So, 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 steps papunta sa kaliwa. 4 steps. Okay? At sabi nga natin, yung steps na yon imumultiply pa natin dahil ang pinag-uusapan natin ay cubic na, imumultiply natin ito sa 3. So, 4 times 3 is equal to 12. Okay? So, 4 times 3 is equal to 12. So, yun na yung magiging power ng ating 10. So, we will have 10 raised to the power of 12. Okay? So, next. Times ba siya o divide? Malalaman natin yun. Depende sa unit natin. Milli papunta sa deca. So, maliit papunta sa malaki. Or kung dito sa talon, ang tandaan nyo, kung pakaliwa, divide. Kung pakanan, gaya ng nauna nating examples, mga example natin sa taas, pagpakanan times pagpakaliwa, divide. Dahil pakaliwa siya, gagamitin natin ay divide. So, we will have 5.6 divided by 10 raised to 12. So, 10 raised to 12, ibig sabihin meron niyang 12 0. 10, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 6 na yun. 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 1,000, million, billion, trillion. So, 1 trillion. 5.6 divided by 1 trillion. Yun yung ating i-divide. That is actually equal to 0.00000000 0.056. So, ang daming 0, no? So, pag medyo ganito na, sabi nyo, parang ang hirap i-divide. Kaya nga, tinuruan ko kayo ng shortcut. Gawin natin siya sa shortcut. Tingnan natin kung mas dadali. Sabi nga natin, sa shortcut, kunin yung given, 5.6. O, gigit na ako yung pala yung given natin para mas madaling gawin. So, 5.6. And then, after yung 5.6, bilangin yung talon. So, sabi nga, meron tayong 4 na talon. Meron tayong 4. Bagawin ko yung kulay. Meron tayong 4 na talon.
papunta sa kaliwa. Papunta sa kaliwa. Pero sabi nga, ita-times natin yung 4 sa 3. 4 times 3 equals 12. So, meron tayong 12 talon. Magkakaroon lang tayo ng 12 talon papunta sa kaliwa. So, again, itatalo natin yung ating decimal point ng 12 beses papunta sa kaliwa. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mukhang aabot tayo sa kabila. 8, 9, 10, 11, 12. Ayun. Umabot nga tayo sa kabila. So, lilipat na dito yung ating decimal point. Burahin na natin yung decimal point natin dito. At yung mga empty space is lalagyan natin ng 0. So, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. At syempre, dahil may decimal point kayo rito, lalagyan nyo rin siya ng 0. So, tandaan, hindi 0 binibilang natin ha, yung talon ng decimal point. So, tingnan nga natin kung magkasing dami tayo ng 0 do sa isa. So, bibilangin ko lang ng 0 pero hindi 0 ang binibilang natin para lang matingnan natin kung pagkapareho tayo ng sagot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yun, magkapareho. So, ang ating sagot, 5.6 mm cube or cubic millimeter is equal to 0. Palitan ulit natin yung kulay ng pen. 0.01, 0, 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 5, 6. Haba, no? So, yun yung ating pagsasolve nun. Okay. So, yan. Hopefully, may natutunan kayo ng converting volume and capacity ng metric to metric. Sa susunod na video, pag-uusapan natin yung converting volume to capacity o yung mga cubic meter to liter. So, kaya natin pinagsama ang volume at capacity kasi actually sabi ko nga, halos magkatulad yan, magkamag-anak yan. Pwede rin natin i-convert yung kiloliter or yung liter papunta sa cubic meter. So, yun ang pag-usapan natin sa ating next video.